Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Itong pag-uusapan natin tungkol sa pagdagapak nga ng trust rating nito ni Bongbong Marcos. Pero ang tanong, bakit sa kabila ng kanilang mga pagbanat sa mga Duterte, sa mga pambubudol nila, lahat ng effort ginagawa na nila para pataasin yung kanilang trust rating, parang mas lalo pang nababaon sa kumunoy itong si Bongbong Marcos na parang wala nang naniniwala sa mga pinagsasabi niya. So ito, panoorin po natin itong paliwanag ng isang political analyst kung bakit ganun ang nangyayari na todo effort na itong si Bongbong Marcos na iangat sa tulong ni Manang Per Castro na iangat yung kanilang trust rating, pero ganun pa rin, lumalagapak pa rin. So ito, panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Tagapakinig at taga-subaybay po ng ating programa. Opo, Prof, sa nakalipas po na mga survey, like kagaya dito po sa SWS, meron silang survey last November sa trust rating ng Pangulo, lumalabas na ang net negative. To be exact, -3. Yung kanila pong trust rating, net trust rating ng Pangulo. And at the same time, dito naman sa Pulse Asia, meron silang December na survey. Ang grado naman po sa performance naman po ito, lumalabas na -40 naman si Pangulong Bongbong Marcos. No? So sa lahat, dito sa comparison ng pangalawang Pangulo at ng Pangulo, negative po ang net trust at net performance ng Pangulong Bongbong Marcos compare dito, at parang nananatili na mas mataas pa rin yung gradong ibinibigay ng taong bayan sa pangalawang Pangulo sa lahat ng matataas na opisyal. And yung sa pahayag survey naman ng Publicus Asia, dito naman sa gabinete, lumalabas din na negative din yung approval sa buong gabinete ng administration ni Marcos Jr. Ano po sa tingin ninyo ang nakahatak ng husto dito sa kasalukuyang administrasyon, kahit na lagi nilang ipinagmamalaki na sa panahon lang daw ng kasalukuyang administrasyon, maraming ginawa like sa paglaban po sa korupsyon, Prof? Biruin mo, halos lahat pala ng survey. Kasi yung unang pinag-uusapan dito, yung Pulse Asia at yung SWS survey. So, lagapak doon si Bongbong Marcos. So, pati pala itong Publicus Asia, isinama nila yung kabuuhan ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kasama yung gabinete, lagapak din. So, lahat pala ng trust rating ni Bongbong Marcos, talagang negative. Baka yung drug test lang mag-positive dito kay Bongbong Marcos. Kaya ayaw niya sigurong kumagat doon sa hair follicle drug test. Kasi doon magpa-positive siya. So, mas gugustuhin na siguro ni Bongbong Marcos na yung mag-negative yung mga trust rating niya kaysa dito sa kanyang drug testing. Well, una sa lahat, no, wala pa rin din kasing tuldok o hindi pa rin din talaga napapanagot yung mga dapat na mapanagot dito sa buong flood control issue or flood control scandal. Oo, tama, ang Pangulo ang nagsiwalat ng ng issue o usapin na ito. Pero ang tanong at hinahanap ng taong bayan, at recently, tingin ko nakaapekto rin din ito yung pronouncement niya na pagdating ng Disyembre, may malaking isda o may malaking mga opisyal na mapapanagot. Nagdaan at nakalipas yung buong presidente, Disyembre, Pasko at Bagong Taon, pero walang, yun nga, malaking isda ang nadakip o napanagot dito. Inaantay ng taong bayan ang pahayag ng ating Pangulo kung saan ano ba talaga, may mapapanagot ba talaga na malalaking isda. At the same time, yung mga napanagot o yung mga kakasuhan, pawang mga maliliit na isda lamang
at talagang nag-aantay pa rin din yung taong bayan at pinanghahawakan yung mismong sinabi din ng ating Pangulo. So ito yung defining moment ng kanyang liderato bilang Pangulo hanggang papunta na tayo dito sa tapos na o tumawid na tayo dun sa kalahati ng kanyang termino. So itong pagpasok ng taon hanggang sa mga susunod na mga buwan at pag talagang walang napanagot dito, ay tuluyan namang sasadsad ang approval rating ng ating Pangulo at damay-damay na rito ang miyembro ng kanyang gabinete. Biruin mo, no? Halos lahat ng political analyst, halos lahat din ng mga nakakaintindi sa politika, isa lang ang talagang nakita rito kay Bongbong Marcos. Nambubudol lang siya. So lahat lang siya, puro ano lang siya, puro daldal lang. So napansin nga ng mga political analyst yung mga pronouncement niya tulad nga nung nakaraang taon na maraming araw hindi magiging merry yung Christmas, pero sumambulat sa mukha ni Bongbong Marcos na wala naman siya naipakulong na big fish. Ngayon kiniklaim ni Manang Claire na meron naman daw mga napakulong, yung mga DPWH, tsaka yung si Diskaya. Pero ang tanong, yun ba yung hinahanap o yun ba yung inaantay ng mga kababayan nating Pilipino na makulong? Eh meron tayong inaasahan na mas malaki pa dapat doon. Unang-una si Sandico. Siyempre, andyan si Martin Romualdez. Siyempre, siya yung head ng ng House of Representatives. Siya yung pinakaulo ng BICAM ng House of Representatives. So yun yung mga inaasahan. Tapos nandun ba yung confession ni Saldico na itong ang presidente natin itong si Bongbong Marcos kumikickback din sa sa mga flood control kasama yung anak niya na pork barrel king na ang tawag, di ba? So halos lahat ng tao yun na yung sinasabi na talagang kumbaga inaantay talaga na yun ang makukulong dapat. Pero siyempre, to the rescue pa rin si Manang Claire at sinasabi naman ni Manang Claire, wala namang binanggit daw si Bongbong Marcos na pangalan kung sino-sino yung mga makukulong. So kita niyo yung logic ng pangbubudol na hindi naman daw binanggit ni Bongbong Marcos. Pero nangako yung itong presidente na to na may makukulong. So kaya yun ang isa sa mga dahilan kung bakit kumbaga marami ng Pilipino hindi na nagtitiwala rito kay Bongbong Marcos kaya nga -3. Baka nga pati yung mga vlogger na binabayaran nila doon na rin nasama sa -3 kaya ganun kababa. Opo, kapansin-pansin sa social media, sa iba't ibang mga gathering, alam niyo po yung chanting na may memorize na siguro ng taong bayan yung ikulong na yan, mga kurakot, ikulong na yan. Kahit nga sa pista ng Nazareno, nababanggit yun, recent lang yun ha. Tapos sa iba pang mga gathering kahit saan, ganun pa rin kahit sa social media makikita mo. So kumbaga, hindi sila satisfied kahit na merong sinasabing nakulong. In fact, dinipensan din ito ng Malacanang kasi natanong na once and for all, budol ba yung sinasabi na maraming magkakaroon ng hindi merry ang kanilang Pasko dahil makukulong na sila, yun na pala yun. O wala naman daw sinabi ang Pangulo ng mga pangalan, so yung existing na mga nakakulong o sino ba yung mga nakasuhan, mga taga DPWH lang yun. So kumbaga, tumutugma yung resulta ng survey sa nakikita natin na patuloy nilang panawagan. Parang hindi sila satisfied na yung mga nakakulong na yun na talaga ang nasa likod, Prof. Yun yung pinakamalaking hamon sa administrasyong ito at siguro tingin ko nagkamali din ng unang pahayag na nauna muna kasing optics na may mapapanagot, may magpapasko sa kulungan, gayong nagulat lalo yung taong bayan na ito na pala yun. Ito na ba yun? Ito na ba yung sinasabi nila? Parang wala namang nabago, wala namang bago dito sa mga taong ito kasi oo, bagamat may accountability ito mga to, pero mas meron pang accountability na alam lahat ng taong bayan yan. Ngayon, okay, sige, for the sake of argument na laging naratibong sinasabi nila na mas mabuting magdahan-dahan, mas mabuting magkaroon at magkaalap ng ebidensya ng mabuti, pero nasaan ng
ngayon yung bagay na yun, 'di ba? Na hinahanap ng taong bayan. Ikalawang punto, makita natin na mismo ang ICI na itinatag ng Pangulo mismo by virtue ng executive order niya, nagpulasan na yung mga opisyalis na bumubuo ng ICI. Ayan, naunang nagbitiw si former Mayor Benji Magalong, sumunod nakalipas na buwan si Babe Singson, tapos pinakahuli sa lahat yung I forgot her name, yung pinaka-recent yung sa COA, sa galing sa SGB na representative. So natitira na lang si isang individual na lang ang natitira at si Executive Director Hosaka. So una sa lahat, ano pa kapangyarihan ng ICI na yan? So dikit-dikit yung nangyayari kasi parang ang nakakalungkot yung sitwasyon at pagkakataon na kung saan meron ba talagang mapapanagot o at the back of our head o yung iniisip ng taong bayan, teka muna, baka naman moro-moro na lang to at eventually mawawala din at aayusin lang din yung mga sitwasyon at wala kumbaga palalamigin lang yung sitwasyon at wala naman talagang mapapanagot. Alam nyo, kaya lang naman itinayo yung ICI na yan para itago lang yung kahinaan nito ni Bongbong Marcos. Tinago nila yan sa pangalang Independent Commission for Infrastructure. So, yung independent, para sabing, alam nyo na walang kinikilingan, parang GMA7, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, para lang sabihin na ginawa yan ni Bongbong Marcos kasi yung packaging nila, si Bongbong Marcos lang daw ang presidente yung lumaban sa korupsyon. Wala nang iba. Si Duterte, walang nilaban ng korupsyon yan. Si Bongbong Marcos lang. So yung packaging nila na yun, hanggang ngayon, pinangangatawanan nila yun. Kasi nga nakatago sila dun sa pangalang Independent Commission for Infrastructure. Pero kung titingnan mo naman, na bago naman mag-announce yung ICI ng kanilang magiging hakbang, kung ano yung magiging proseso nila, kung sino-sino yung mga, alam niyo, kung yung nakakalap nilang mga impormasyon, dumadaan muna rito kay Bongbong Marcos sa Malacanang, tapos dadaan pa kay Boying Rimulya. So, asan yung pagiging independent? Sa pangalan lang, independent. Pero kung titingnan mo maigi, hindi siya independent. Kaya ngayon sinasabi rin nila rito ni Erwin Tulfo na kaya daw mabagal lang yung ICI kasi gusto nila airtight daw yung kaso. Ang tanong, sino-sino na ba yung mga kinasuhang malalaking tao ng ICI? Wala naman, di ba? Although sinasabi lang nila na si Martin Romualdez daw at si Saldico may kaso na. Pero si Martin Romualdez, sinasabi lang nila na kakasuhan na. Pero wala pang kaso. Sinabi lang kakasuhan. Pero wala talaga. Alam niyo yung yung sinabi lang na masabi lang na merong kaso. Pero ang totoo, wala dun sa level na meron ng kasong ginagawa. So kumbaga parang sisimulaan pa lang nilang gawin kung may makikita sila o kung talagang kailangan nilang kasuhan. Itong si Martin Romualdez, pero ang realidad, real talk, walang kaso itong si Martin Romualdez. Prof, nakatulong po ba sa kasalukuyan, lalo na sa messaging, yung panay banat sa nakalipas na administrasyon, sa apelidong Duterte, instead na harapin yung kasalukuyang problema? Kasi pag merong mga puna, sasabihin agad, ito galing ito sa mga DDS, supporter ng isang politiko, supporter ni Vice President Sara Duterte. So kumbaga parang ang binabanatan yung messenger o di kaya hindi yung mismong issue na kinakaharap ng kanyang kaya mas lalong hindi sila nakakakuha ng simpatya mula sa taong bayan. Kasi alam natin, hati-hati talaga yung Pilipinas ngayon. Maganda yung pinunto mo, Sir Edmar, yung kada merong issue, babalik at babalik yung reference
doon sa paraan ng kung papaano binabanatan yung nakalipas na administrasyon. Isisi palagi doon sa nakalipas na administrasyon. Yun yung isang bagay na talagang nakakaapekto din ito. Noong mga nakalipas na panahon, maaaring sumasakay o nagkakaroon pa ng kagat itong ganitong klasing naratibo. Pero kada ganun yung ginagawa nila, merong uusbong na panibagong issue na direkta mismo na involve o di umano o nasasangkot yung mga tao na nakapalibot dito sa mismong administrasyon na ito. At hindi siya natutuldukan. Pag may panibago, walang napapanagot, tapos ang naratibo ay ibabalik sa nakalipas na administrasyon. So, ang taong bayan, alam mo, hindi naman yan tanga o mahinang mag-isip. Napaka-critical ng mag-isip din ng mga kababayan natin eh. So, patuloy itong nakakaapekto rin din kasi hindi nasasagot na magkaroon ng direktang accountability yung ating yung mga opisyalis ngayon ng existing na administrasyon. Tingin ko kung seryoso, may proper may tamang pagkakataon at may tamang approach. Kung talaga man at meron at base sa ebidensya with all objectivity na panagutin kung ano man yung naging problema noong nakalipas na administrasyon. Kasi nakita na natin to dati. Marami sa mga kababayan natin nakita na yung ganitong senaryo. Kay Pinoy, 'di ba? Wala silang ginawang aksyon kundi isisi sa nakarang administrasyon lahat ng kapalpakan nila. So inuulit lang nito ni Bongbong Marcos yung ginawa ni Pinoy. Kaya nga 'di ba napilitan, hindi naman napilitan pero kaya nga nagustuhan ng marami yung itong si Pangulong Duterte kasi nga doon nagsimula yung resibo. Resibo na kung ano yung kumbaga kung ano yung nagawa ni Pangulong Duterte doon sa Davao. Kumbaga yun yung gusto na mangyari ng mga Pilipino, na mangyari sa Pilipinas, hindi yung puro sisi na lang. At the same time, hindi naman din ina-address ni Bongbong Marcos kung ano yung problema ng Pilipinas, which is yung corruption, na tinolerate pa nito ni Bongbong Marcos na pinabayaan niya na nakawin ng mga magnanakaw sa gobyerno yung budget. Parang ganito nangyari eh. Pinirmahan ni Bongbong Marcos yung pinaka-corrupt na budget ng Pilipinas dahil doon na nakawin ng mga politiko yung pera. Tapos hindi man lang binantayan ni Bongbong Marcos. Kumbaga dito nagpapaniwala siya sa mga gumawa ng proyekto, lalo na yung flood control. Naniwala siya na mayroong 5,500 na flood control project. Kamalasan ni Bongbong Marcos, kalikasan na kumbaga ang sumubok sa kanya. Siningil siya ng kalikasan, bumagyo, doon nalantad na wala palang mga flood control, lahat pala yung ghost. Kung meron mang sabihin natin sa mga nakaraang administrasyon, meron talagang nangyayaring ganyan, pero hindi ghost na talagang totaling ghost. Halos siguro substandard, putol-putol. Pero dito talagang ghost project talaga. Kinuha yung buong budget, pero wala man lang naitayo kahit isang poste. So ganun kagarapal, ganun ka tinolerate, ganun naging konstitidor itong si Bongbong Marcos, tapos magyayabang siya na mahiya naman kayo. Siguro dahil nga sa tigas ng panga niya, hindi na nahihiya si Bongbong Marcos. Ang ginawa niya, isinisisi niya ngayon sa ibang tao yung kapalpakan niya sa flood control to the point na ang pagsisi niya, tinuturo na rin ang mga Duterte tungkol dun sa flood control na kung tutuusin, kasalanan ni Bongbong Marcos pero dahil nga kailangan niya isalba yung sarili niya, ginagaya niya yung style ni Pinoy, magturo ng magturo. Kaya ngayon, lagapak yung kanyang trust rating kasi nga, hindi na naniniwala yung tao dahil nga sa discarding yan, na alam natin na kahinaan yan at naniniwala na sila na itong si Bongbong Marcos ay weak leader. Opo, and kumbaga ang nangyayari kasi hindi na bago yung mga puna sa apelidong Duterte. Like halimbawa, yung dating Pangulo, yung EJK, yung tungkol doon sa kanyang war on drugs, hanggang ngayon na ulit-ulit pa rin yan. Pero still,
bumaba siya sa kanyang pwesto na may mataas ang rating, ang kanyang anak, ganun din yung mga akusasyon, yung sa kanyang confidential fund since 2023 ata, 2024 hanggang 2023, hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin yung issue. Pero hindi pa rin po natitibag, mataas siya pa rin yung pinakamataas yung rating. Ano po kaya ang malinaw na paliwanag dito, Prof? Kasi nung panahon na binabanatan din ang Duterte administration, kahit nga during sa kanya administration, marami naman issue. Paulit-ulit, nandyan yung mga kritiko, kilala natin yung mga kritiko ng Duterte administration. Pero still, yung pagtitiwala ng taong bayan, hindi pa rin nawala. Hanggang sa parang gumamit na sila sa punto na ay dahil sa pagkalat ng fake news, kaya ang tingin nila sa presidente kaya mataas yung grado na kanilang binibigay po sa mga Duterte. Ano po kaya ang nakikita nyo pong paliwanag nito, Prof, sa kabila ng mga paninira, yet Well, nananatiling matatag pa rin yung grado nila? una sa lahat, yun, tama ka dyan. Labanan ngayon ng naratibo. So, gaano kahalaga na maging critical yung ating mga kababayan at ang taong bayan sa kung paano nila mas mahihimay yung issue at sa kung paano nila mas mapag-iisipan yung mga isinusubo sa kanilang impormasyon o yung mga impormasyon na lumalabas. Ikalawa, bakit hindi matinag? Una, makikita natin lalo na yung pundasyon na ginawa ng nakalipas na administrasyon kasi may tagos doon sa taong bayan. At pangalawa pa, ang problema kasi tingin ko na pinakamalaking hamon sa administrasyong ito, yung paano pag-communicate doon sa mga programa nila. Kasi halimbawa, kapag merong press statement o may press conference sila, yung manner, yung mode, yung approach kung paano ikino-communicate yung ginagawa, medyo hindi pasok din doon sa sitwasyon na meron tayo. Bigyan ko ng magandang halimbawa, yung lumipas na panahon na kung saan sa 500 piso, kaya mo halimbawa na makapag Noche Buena. Lalong tingin ko na nakaapekto yun dun sa perception ng mga tao na bagamat nagsusumikap sila, nakita naman natin na with all objectivity, nagsusumikap naman at sinusubukan nilang maiayos yung sitwasyon lalo na pagdating sa ating ekonomiya at pagtaas ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Pero kung ang komunikasyon mo at yung paraan mo ng pagbibigay ng approach ganun na merong sarcasm at tuwing merong something na negative ibabalik mo doon sa nakalipas na administrasyon, medyo teka, masusuya din yung taong bayan. Lalo na yun nga, bigyan natin ng example yun, yung 500 pesos na sinasabi na kaya ito na pang Noche Buena, parang siguro nung mga 1990s o 1980s sa 500 pesos, pasok yan. Pero kailangan po ba ng ganitong klaseng statement to justify and sabihin mo na maging practical lang? O baka din syempre sa hirap ng buhay, paano natin maaapis na imbes na bumanat ka ng bumanat sa nakalipas na administrasyon, how do we move forward? How do we make people in this administration, for example, or not within the members of the administrative cabinet, make people now accountable, and how do we make the lives of the Filipinos, better moving forward? Yun yung isang tingin kong kulang na kulang kung papaano ikino-communicate yung ginagawa. Hindi yung, of course, yung manner or approach ng pagbigay nila ng komunikasyon. May sarcasm, may pagkukumpara, ang ibabanat, hindi po ba yung, tapos na yun ano ngayon, yung, kasi ito yung pangkasalukuyan, di ba? Di po ba? So, yun lang man po. Opo. Kaya kung mapapansin nyo, yung trust rating ni Pangulong Duterte after 3 years ng pagbabay niya sa pwesto niya, still mataas pa rin kasi maraming pa rin naniniwala at naramdaman talaga yung pagbabago nung siya yung umupong presidente. Kasi ano ba yung ang inabutan ni Pangulong Duterte nung panahon na siya yung umupo? Diba, talamak ang illegal na droga, talamak ang korupsyon. So, nasolusyonan yun ni Pangulong Duterte.
Kaya nga ang isa sa mga legacy na talagang tatatak kay Pangulong Duterte maliban dun sa mga legacy project niya na ninanakaw pa ni Bongbong Marcos. Pag sinabing Duterte, EJK. Pero in a good way, di ba? Na ang tinutugi ni Pangulong Duterte, yung mga adik, yung mga masamang loob, mga drug lord, di ba? Nilabanan yung mga oligarch. Yan yung iiwanan ni Pangulong Duterte. Tapos, dahil nga inayos ni Pangulong Duterte yung iniwanan ni Pinoy, tapos itong pagpalit ni Bongbong Marcos, maayos na sana yung Pilipinas. Pero ang ginawa, dinumihan ni Bongbong Marcos. Yung korupsyon na pinatay ni Chinugi ni Pangulong Duterte, kaya nga nagtayo siya ng PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission, binuwag kagad. Unang pag-upo pa lang, unang araw na pag-upo ni Bongbong Marcos, tinanggal kagad yung PACC. So doon pala nagsimula na yung pagnanakaw sa administrasyon ni Bongbong Marcos, nagsimula na yung pangungunsinti niya. So ang iiwan ng legacy ni Bongbong Marcos, wala na nga siya infrastructure project na legacy, ninakaw niya lang para masabing meron. Pero ang higit sa mga iiwanan pa ni Bongbong Marcos ay yung malaking utang ng Pilipinas para ipanakaw at yung korupsyon talagang mas lalong lumala sa Pilipinas. Kitang-kita naman natin ang korupsyon. Kaya nga 'di ba, andiyan pa yung minamaliit pa yung mga Pilipino na 500 pesos, pwede na sa inyo yan. Tapos yung mga opisyal ng gobyerno, ang gagarbo ng kanilang Noche Buena. So makikita nyo yung kumbaga yung level ng mahirap at mayaman doon sa pagbabudget. So yung mahirap, okay na sa inyo yung 500. Pero itong mga mayayaman, umaga pa lang, tulad ni Bongbong Marcos, sabi ni Senator Amy Marcos, umaga pa lang doon, chumochongke na, tapos hahatiin sa apat yung pulburon niya. So, magarbo palati yung lagi daw mayroong pang party-party sa Malacanang. So, ganun yung legacy iniwanan nito ni Bongbong Marcos. Kaya yung kanyang trust, tsaka yung kanyang, yung mga rating ba niya, talagang sad-sad, nagne-negative. Buti sana kung yung drug test niya mag-negative din Kaso, yung trust rating niya lang yung nag-negative at posible sa drug test ay mag-positive siya. So, hindi na nakakapagtaka kung bakit ganyan yung nangyayaring trend ng panunungkulan ni Bongbong Marcos kasi nga walang laman yung utak dahil natutuyo na kakasinghot ng illegal na pulburon. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.